Ito na nga ang hinihintay ng lahat dahil ngayong araw na ito, September 27, 2024, naglabas na ng letter ang Hong Kong government at of course hinihintay ito ng lahat dahil salary increase ng mga domestic helper dito sa Hong Kong. So if you're interested, keep on watching. Hello viewers, welcome to my personal vlog. This is here again for another video, and if you're new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. And for this video nga, pag-usapan natin talaga na nangyayari na talaga ngayon ang salary increase dito sa Hong Kong na matagal nang pinagdidibatihan at pinagraralihan, pinaglaban ng mga domestic helper dito sa Hong Kong dahil gusto nga natin na tumaas talaga yung sahod. Nire-request ng mga nagrarally, nakalimutan ko yung tawag, yung mga nag-ano dito na itataas yung salary ng mga domestic helper hanggang 6,000 yung minimum wage. Pero ngayon nga, September 27, 2024, yung na-approve ng government is 4,990 na yung minimum wage monthly ng mga domestic helper. And kasama dito yung allowance na 1,236 Hong Kong dollar. At ito ay effective this coming October 1, 2024. So as of today's recording, today is September 27, 2024. And if nakasign ka today hanggang September 30, sorry ka na lang. Dahil yung salary mo is yung previous na minimum wage, which is 4,870. So ganito yung ganito yung law. So pag nakasign ka naman ng October 1, yun na yung bagong salary ang effective sa'yo. Pero pag before October 1, wala talaga kang magagawa. 4,870 talaga yung matatanggap mong buwang sahod. Mapapasana all na lang talaga kami sa mga baguhan dahil kaming mga luma dito sa Hong Kong is hindi na applicable sa amin yan. So nakadepende sa amo kung taasan kami ng sahod or hindi. Pero mostly talaga hindi naman nagtataas ng sahod. Alam nyo naman dito mga kuripot yung mga amo. So kung ano lang talaga yung nakasuat sa kontrata, yun lang. So kami dito dahil ako ay magti 3 years na sa Hong Kong at medyo tinaasan ako ng konti ng aking amo. Pero konti na lang din yung diferensya dahil nagtaas na nga ang Hong Kong government ng salary sa mga minimum wage dito. So konting push na lang talaga maaabot na ang salary ko sa mga minimum or sa mga baguhan na magpunta dito sa Hong Kong. Ganon pa man, malungkot man, pero tuloy pa rin ang laban. So alam nyo ba dito sa Hong Kong meron ding kasama din sa pagtaas yung food allowance. I think yung food allowance ngayon tsaka nung nakaraan is retain lang kung magkano yung 1 to 36 lang yung food budget. Pero hindi lahat dito na mga domestic helper is naka-allowance. Kadalasan yung mga naka-allowance na domestic helper, sila lang yung may mga amo na western. Example, yung may mga among Indian, American, or Korean. Pero if yung amo mo is local, from Hong Kongers or from China, mostly talaga mga kuripot, so wala kayong food allowance. Wala tayong food allowance, hindi kasama. So kung ano man yung kinakain nila, yun lang din yung kinakain natin. Kaya hindi tayo binibigyan ng food allowance. Pero pag ginugutom ka sa bahay, pag hindi ka pinapakain, hindi ka na binibilhan ng mga needs mo, gaya ng mga tinapay or breakfast, hindi ka sinasama sa mga pagkain nila, pwede kang mag-request na kung pwede mong hingin yung food allowance mo dahil ikaw na lang mag-budget, and nakadepende yan sa amo kung ano yung setup ninyo. Pero pag apply mo dito sa Hong Kong, malalaman mo din kung naka-food allowance ka dahil magsasabi naman yan yung mga amo mo or yung magiging amo mo. Pero mostly in my experience and according sa mga kaibigan ko na din na nandito na naka-food allowance, mostly talaga yung mga amo nila is hindi Hong Kongers, mga foreign dito sa Hong Kong. So sila yung mga naka food allowance dahil mostly hindi yan kumakain ng kanin. Yung mga kinakain yan bread. So of course hindi tayo mabubuhay na walang kanin, dapat may kanin talaga tayo. So that's why naka food allowance. So sa mga nagbabalak dyan mag Hong Kong, alert na kayo dito.
baka ito na yung sign para mag-apply kayo sa Hong Kong. Pero alam niyo ba, pag nandito kayo sa Hong Kong, it's not about the salary. It's about the employer. Dapat makahanap ka ng mabait na employer, di baling minimum wage ka lang. Kasi alam nyo ba, sa totoo lang talaga, the higher the salary, the higher the work. Or ano bang tawag yan? The higher the salary, the higher the responsibility. So di baling minimum wage ka, at least yung responsibility mo konti lang. Pero meron ditong above minimum 7,000 yung salary mismo, hindi kasama yung food allowance ha. Pero grabe yung work. Pero nakadepende pa din yan, paswertihan. So ngayon talaga, mga nandito sa Hong Kong mostly nagpo-post na sana all tumaas na yung salary, ganito ganyan. So makikita natin yan, nagba-viral sa mga Facebook pages. So ayun lang, binalita ko lang sa inyo na every year naman talaga nag-i-increase ang government, Hong Kong government, para sa mga domestic helper, pero maliliit na amount lang. So for this 2024, 110 ang in-increase, $110 Hong Kong dollar ang in-increase sa minimum wage na salary ng mga domestic helper, pero malaking bagay na din. So yun lang, thank you for watching.